Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible, wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible.
lahat makakaya. Kalakasan ko ikaw, walang imposible sa'yo aking nakita. May mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Who among you here believe that nothing is impossible to our God? Amen? Come on, let's worship Him. Let's worship Him. There is no shadow that has ever overcome your light, and there is no rival that could ever stand against your might. You've always been with us. Every battle you've already won, but we've already won. There is no weapon that has ever left a mark on you, and there is no army with the power to conquer truth. You've always been with us. Every battle you've already won, we've already won. Show me one thing He can't do. Show me a mountain He can't move. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can't part. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. It's possible. There is a kingdom that's advancing at the speed of light, and in His kingdom, yeah, every dead thing is bound to rise. Oh, God of Redeemer, He is faithful to revive. Oh, He will revive. Show me, yeah. Show me one thing He can't do. Show me a mountain He can't move. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. Do you believe it? Show me one thing that's too hard. Show me waters He can't part. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. It's possible. Come on, church, let's sing this. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance loud in faith. He will crush disappointment and break every chain. Come on. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance loud in faith. He will crush disappointment and break every chain. Now all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance loud in faith. He will crush disappointment.
Let's continue to praise Him this afternoon. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark and it changes everything. We sing with all we are and we claim your victory. Let it rise. Let praise arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifting high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside me. Let it rise. Let faith arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. Lead all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, this is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. Come on. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs
umaga sa bawat isa at welcome po sa ating Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong araw ng linggo, June 16, 2024. At sa oras na ito, 8:12 in the morning, ay sama-sama po tayo nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon at bumabati ng Happy Father's Day sa ating dakilang Ama sa langit na patuloy na kailanman hindi nagkulang, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan, no po? At sa lahat po ng mga magigiting na ama ng tahanan at patuloy nating pinagpapasalamat sa Panginoon dahil may mga amang patuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, may takot sa Kanya at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang sa bawat pamilya at bawat tahanan. Ayan, syempre, Happy Father's Day po sa lahat po ng mga tatay natin sa ating pong kalagitnaan. Happy Father's Day, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat po ng tatay dyan na kasama po natin ngayon, Happy Father's Day. At sa mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating live broadcast, ay patuloy nating pinagpapasalamat sa Lord ang inyo po mga buhay. Dahil celebration of Father's Day, huwag natin kalimutang batiin ang ating mga dakilang tatay. Batiin natin syempre una yung ating dakilang Ama sa langit. Batiin natin ang Happy Father's Day, ang ating Diyos Ama. Ganun din mga kapatid, huwag natin kalimutang batiin ang ating mga tatay. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Welcome again sa ating gawain sa His Presence Church Cavite and Batangas. Tayo po'y napapanood ng sabay-sabay sa ating official Facebook page. Dito pa rin po sa His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast. Hindi lang po i-share, kundi para lagi po kayong updated sa mga gawain, manonotify po kayo. Huwag kakalimutang i-like at i-follow ang ating official FB page. Ganun din, after this, mga around 10:30 or 11 o'clock in the morning, after this live broadcast, ay mapapanood naman po ang ating official, yung ating replay ng ating YouTube premiere sa ating official YouTube channel, ang His Presence Church Cavite and Batangas din po mga kapatid. Huwag kakalimutang bisitahin ang ating YouTube channel. At huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong YouTube premiere videos sa ating pong YouTube channel. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa umagang ito patuloy nating pinagpapasalamat ang panibagong linggo. Napakabilis ng panahon. Nasa ikatlong linggo na po tayo kung di ako nagkakamali. Ito po'y ikatlong linggo sa buwan ng Hunyo. Para lang kakasimula lang natin po mga kapatid. Pero anyways, ganun kabilis ang araw at ganun kabilis na nasa kalahati na po tayo ng taong 2024 na parang kakapasok pa lang natin sa 2024 ay eto na, kabilis ng panahon ng mga kapatid. Pero dahil sa bilis ng panahon, bilis din ng maraming pagsubok, maraming mga haharapin mga challenges sa buhay, pero naniniwala tayo, our God is a great God. Our God is a provider, sustainer, our protector, our doctor, our healer, no? Siya ang ating patuloy na nagpapala sa ating mga buhay. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, magandang tanghali at magandang gabi po. Kung saan man panig po kayo ng mundo at saan panig ng Pilipinas, magandang umaga po, tanghali at gabi sa bawat isa. Magandang araw po. Binabati po natin yung mga kasama natin sa live broadcast ngayong pong umaga. Binabati natin ng Happy Father's Day. Kay Brother Ervil Kayanan, Happy Father's Day. Binabati natin ang kanyang buong pamilya, ang Kayanan family dyan sa Silang Cavite. Magandang umaga po sa inyo. Binabati rin natin si Nanay Ellen Arandia. Happy Father's Day po sa inyo pong kabiyak. Ayan, Happy Father's Day po sa mga magigiting na tatay na kasama po natin dito sa ating pamilya sa His Presence Church Cavite and Batangas. Binabati rin natin si Pastora Nalin, si Sam at si Naomi. Ayan, magandang araw. Binabati rin po natin ang mga papasok pa lamang sa ating live broadcast. Huwag kalimutang pong i-share nyo po. Share our live broadcast sa pamagitan po ng pag-click ng button dyan sa tabi po ng comment section.
para po ma-share nyo po sa inyong mga Facebook wall, ma-share nyo po sa mga kaibigan ninyo sa Facebook, libre po yan. Gamitin po natin, i-maximize po natin ang ating Facebook page, no po, ang ating Facebook live stream sa mga mahal natin sa buhay. Binabati rin natin ang lahat ng tatay. Again, Happy Father's Day. Sa lahat na nagdiriwang na kanilang kaarawan, binabati natin si Sis Rose De Castro ng belated happy birthday. Ayan, binabati rin po natin ang mga kapatid natin na nagdiriwang na kanilang mga wedding anniversaries ngayong buwan ng Hunyo. Ayan, happy wedding anniversaries po sa ating lahat. Pasok lamang po kayo mga kapatid. Hintayin natin yung mga kapatid natin. Papasok pala ngayon pong umagang ito sa live broadcast. Bago po tayo magpatuloy, syempre magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Tayo pong lahat ay sama-samang dudulog sa Panginoon ngayon pong umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagpupuri at pasasalamat sa panibagong araw at buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayong pong araw na ito. Salamat Lord, at binabati po namin kayo ng isang pinagpalang araw at umaga, at patuloy Lord naming dinadakila hindi lang po mga ama ng mga tahanan, kundi ang tunay naming dakilang Ama na kailanman hindi po kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Kailanman, Panginoon, hindi pinadama sa amin ang kawalan ng pagmamahal, kundi binuhos mo ang matinding pagmamahal para sa amin. Kaya, Father God, we thank you for always providing for us, for always sustaining for us, for always protecting to all of us, Lord God, to all your children, Lord God. Maraming salamat po sa pagyakap mo sa amin sa tuwing kami nanghihina, sa palaging present, Lord God, sa mga panahon na kailangan namin ng isang tatay, ng isang ama na laging nandyan para sa amin. Nais ko pong ipagpasalamat, Panginoon, dahil alam namin ang lahat ng tatay, Panginoon, ikaw ang dapat maging tunay na modelo ng klase ng pagmamahal, ng klase ng pagiging isang ama, Panginoon, sa kanyang pamilya. Kaya Lord, maraming salamat, Lord God, dahil ikaw ang nagpadama sa amin ng isang pagmamahal na tunay na unconditional love, Lord God, para sa aming lahat. We thank you, Lord, for this wonderful morning na ipinagkaloob niyo po sa amin. After many things na dumaan sa buhay namin, challenges, trials, problems, Lord God, blessing, we thank you, Lord, dahil na-survive po namin ito, not because malakas kami, dahil, Lord, kasama namin kayo. Thank you for your healing touch. At naniniwala ako, Panginoon, this morning, meron kang gagawin sa aming buhay. Thank you for inspiring us, Lord God, so much. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makakapakinig ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami, Panginoon, as we go to the journey ng buhay ni Abraham, sa katuparan ng iyong mga pangako sa buhay nilang mag-asawa, sa patuloy, Lord, na pagpo-provide sa kanila at sa kanilang pamilya at sa magiging mga lahi, Panginoon, na papasok sa buhay nila. Salamat, Lord, sa wonderful inspiration ng iyong word na nagpapalakas sa amin, nagpapatibay ng aming pananampalataya. Alam namin, O Diyos, ang aming pagparito sa live broadcast ay hindi masasayang. Mapa-online man o mapa-Facebook ay patuloy mong bibigyan ng lalim, ng uhaw, ng kapahayagan, ng revelation, Lord God, ng katotohanan para magdulot sa amin ng pagbabago, ng inspirasyon, pagpapatibay, at pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. We praise you, Jesus, for everything that you have done for us. We thank you, Father God. We thank you, dear Holy Spirit, for always being with us, for being our pastor, for being our mentor, for being our great teacher, Lord God, and great counselor, Lord God. We thank you, O God. We thank you, Jesus. We glorify the name of Jesus through you, O God, through Jesus, Lord God. Salamat dahil napakabuti mo, Panginoon. And Lord, excited kami sa napakagandang revelation pa na aming matatanggap ngayon pong umagang ito. Let the power of the anointing of the Holy Spirit be upon us. Let your guidance, our dear Holy Spirit, your anointing, wisdom, understanding,
and blessing, Lord God, and power, anointing, God, sa amin pong pakikinig po ng iyo pong mga salita. Reveal to us, Lord, more and more of you. At Lord, gabayan niyo po ang inyong lingkod to speak, Lord God, na talagang ikaw po ang siyang mangunguna, bawat salitang lalabas sa lingkod mo, O Diyos, sa labi ng bawat labi, Panginoon, salita na mahayag, ay ikaw po, Panginoon, ang siyang maitataas at mapapapurihan. Lord, anoint every one of us with your power, with your anointing, Lord God, para mas naging maayos, matagumpay ang lahat ng ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo, dear Holy Spirit, ang programa, ang gawain, ang mensahe, ang bawat pag-aawitan, ang bawat ginagawa namin sa oras na ito ay patuloy na ikaw ang maluwalhati, mapapurihan, at dahil ikaw ang bida sa iglesyang ito, ikaw lang ang dapat maitaas, Panginoong Jesucristo. Lord, thank you. Maraming salamat po. Tinataas namin ang iyong pangalan, niluluwalhati ka namin, aming Panginoong Jesucristo, aming tagapagligtas. Sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at Amen. Good morning po sa ating lahat. Ayan, welcome po sa gawain ng Panginoon. Dito pa rin po sa His Presence Church, Cavite and Batangas. I hope and pray na naririnig niyo po ako ng maayos. Naririnig niyo po ba ako ng maayos, mga kapatid? Talagang ano ba yung ating audio, kamusta po? Pakikamusta po yung ating audio para po alam ko po yung flow, naririnig niyo po ba ako? Nakikita niyo po ba ako? Patigil-tigil po ba ang signal? So let me know. At nais ko pong ayusin para malaman ko po kung ano po yung mga dapat pa nating maayos. Okay? Good morning po. Tayo po ay magpapatuloy sa ating series. Tayo po ay nasa ikatlong punto na po. O puntos. Puntos. Nalimutan yung S. Puntos po sa ating mensahe. Tinapos po natin ang last time yung second part ng ating pong series, ano po, natatandaan niyo po. Ang topic po natin ay nakafocus po sa Genesis 21, and also, mga kapatid, we talk about joys and sorrows in God's story. Alam natin hindi naman laging masaya, no? Meron din mga kalungkutan sa ating journey sa paglilingkod sa Panginoon, and every day ay mapa joy or sorrow man yan, ay tapat ang Diyos sa buhay natin. So sa puntong ito, mga kapatid, we talk about God and Sarah. No, kung paano binisita ng Diyos si Sarah at tinupad ng Panginoon ang isang napakahalagang covenant, napakahalagang pangako, at ang pinakahihintay ng mag-asawang Abraham at Sarah ay walang iba kundi si Ishmael. So verse 1 to verse 7, na puno po yan ng kagalakan, panay kagalakan ng puso ang kanilang naramdaman. Tapos we talk about God and Abraham's two sons. We talk about Ishmael, no po, nang palayasin po ng Diyos. Una ni Sarah, sinusugan ng Diyos, nasundin ni Abraham sa kabila ng kalungkutan, ay kailangan niyang paalisin, palayasin si Ishmael dahil kailangan po mangyari at wala pong makahadlang sa magiging pagtupad ng plano ng Panginoon sa buhay ni Isaac. Okay, tuloy po tayo. Ano na ang nangyari kay Ishmael matapos po itong palayasin? So anong ginawa? Anong naging response ni Abraham? Tumutol ba siya? Kumontra ba siya? Siyempre nalungkot po siya. Nagbigay ng matinding kalungkutan sa kanya na palayasin ang kanyang anak. Dahil ito'y anak niya rin at dugo niya rin ito. Pero sa puntong ito, ang Diyos po ang nag-uutos sa kanya na palayasin, na paalisin. No? Masakit nga yung word palayasin. Pero sinasabi po sa salita ng Diyos na ang Diyos mismo, sabi niya, huwag ka malungkot dahil kailangan mangyari ito para matupad ang katuparan, no, ng covenant ng Panginoon sa buhay ni Isaac. And now, let's talk about God and Hagar. Tingnan natin, matapos bang paalisin
Pinabayaan ba sila ng Diyos? Ano na nangyari? Ano naging response ni Abraham? Sumunod ba si Abraham sa Diyos o hindi? So ngayon po sa Genesis 21 verses 14 to 21 ay hihimayin po natin sa biyaya ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maunawaan natin ang laman nito at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating buhay at paano natin i-apply ito sa ating buhay espiritual. Okay? So, ready na po ba kayo? Say ready. Kapag ready ka na makinig ng salita ng Diyos, ano man ang iyong ginagawa ngayon, makinig ka muna, umupo ka muna dyan, pakinggan mo muna, kasi baka ma-miss out mo yung opportunity na kinakausap ka na pala ng Diyos, kaya lang abala ka sa maraming bagay. Pero I believe, ang taong naglalaan ng oras panahon sa Panginoon ay kailanman hindi masasayang, bagkus tayo po ang patuloy na makikinabang. Okay? So, dire-diretso na po tayo. Let's talk about God and Hagar or Hagar. So, ano po ang naging response ni Abraham sa Diyos? Alam niyo po, sa verse 14, pinakita po dito, sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng dinadaanan na matinding kapighatian sa puso ni Abraham na palayasin ang kanyang anak, ang kanyang panganay na anak na si Ishmael, ginawa po niya ang sinasabi ng Panginoon sa kanya. Dahil hindi si Sarah makakalaban niya lang, ang Diyos din. Okay? Dahil inuutusan siya ng Diyos. So sa verse 14, makikita natin, kinabukasan, matapos siyang utusan ng Diyos, matapos siyang kausapin ng Diyos, maaga pong kumuha si Abraham ng pagkain. Kumuha na siya ng pagkain, kumuha siya ng tubig, nilagay niya sa sisidlang balat. At sabi po dito, inilagay niya ito sa balikat ni Hagar. So, maaga pa lang, pinaghandaan niya na. Hindi niya talaga pinabayaan yung dalawa, si Ishmael at ang nanay ni Ishmael na si Hagar. So, sa puntong ito, inilagay niya yung pagkain, nilagay niya yung tubig sa sisidlang balat, sa bag nila, no, at nilagay sa balikat ni Hagar. Pagkatapos, umalis si Hagar kasama ang kanyang anak na si Ishmael. So naglakbay po sila sa ilang ng Beersheba na hindi alam kung saan sila pupunta. So pag sinabi pong Beersheba, nandun po sa disyerto po ito. No? Sila po yung maglalakbay sa disyerto, sa ilang ng Beersheba. So pinagbaon na si Hagar, pinagbaon si Ishmael, pinaalis na sila. Sa haba ng paglalakbay mga kapatid, alam nyo naman po, lakad lang yon. Wala naman po yung taxi. Wala naman po yung Grab, wala ho yung sasakyan na pwede pong magdala sa kanila sa Beersheba. Lalakad po yan, maglalakbay po yan mga kapatid. So kung may kamelyo man, siguro mga kapatid, hindi naman na-identify dito kung may kamelyo. Pero imagine mga kapatid, sila po yung naglalakbay sa disyerto. At mula sa Kanaan, malayo po yun, papunta po sa ilang, sa disyerto, mga kapatid. So, hindi nila alam kung saan sila pupunta, pero naglalakbay sila. Ang description ng Bible, papunta sila sa ilang, sa Beersheba. Okay. So, sa puntong ito, meron man silang dalang pagkain at tubig na inihanda ni Abraham. Naniniwala po ako na sa gitna ng matinding kalbaryo na kanilang pagdadaanan, sa kanilang paglalakbay, at sa init ng araw, sikat ng araw, kasi disyerto yon, ilang na lugar. So, tiyak kukulangin po yung kanila pong daladalang pagkain at inumin. Siyempre, mauuhaw ka naman sadya talaga. No? Magandang umaga po, Ate Claire. Ayan, good morning po sa iyo. Okay, so siyempre mauuhaw ka. Tiyak magugutom ka rin. O, di ba? Bawat may stopover ka dyan, kakain ka, mauuhaw ka. Malaking disyerto po ang Beersheba No? Hindi basta-basta makakapunta ng basta-basta doon. So, malaking disyerto ang Beersheba, meaning, mauubos yung daladala mo, mauubos yung pagkain, mauubos ang tubig, wala ka nang makakain. Pag nasa gitna ka ba ng disyerto, saan ka kukuha? May mabibilang ka bang stopover doon? Katulad namin, naglakbay kami papuntang Bataan, maraming stopover. Pero pag ikaw ay napunta doon na sa lugar na wala ng halos tindahan, wala ng signal, wala pang tindahan, wala pang mabilan ng tubig, ay pambihira.
wala na mabilan ng pagkain, ay pambihira. Mauubos kahit anong baon mo, mauubos at mauubos dahil wala ka nga mabibilan doon. Siyempre, hindi lang mauuhaw, hindi lang magugutom. Ilang araw pa lang nakakalipas siguro. Siguro pang ilang araw lang kaya yung pagkain at tubig sa kanilang paglalakbay. Nakalipas, natapos na. Siguro nakalipas ang ilang oras o ilang araw, naubos na po yung tubig, wala na silang pagkain. Pagod na pagod ka, wala ka namang titirhan doon, wala ka namang pupugaran ng lugar doon na pwede kang umupo roon sa ilalim ng puno. Wala. Disyerto nga mga kapatid eh. Ikaw nga pag naglakad ka sa initan at walang habong, di wala kang choice. Mauuhaw, magugutom. So sa puntong ito, pagod na si Ishmael at si Sarah. Napagod na si Sarah, si Hagar, I'm sorry. Pagod na si Ishmael at si Hagar sa kanilang paglalakbay. Pagod na po sila. So, iniwan ni Hagar sa ilalim ng puno. No, kahit salamat, may puno, pero makikita natin mga kapatid, iniwan niya si Ishmael doon sa puno, yung anak niya. Tingnan natin sa verse 15. Naubos na ang kanilang tubig, iniwan niya ang anak niya sa ilalim ng isa sa mga mababang punong kahoy. So, diyan ka muna. So, anong pakiramdam no? Teka, maghahanap lang ako ng pagkain. Maghahanap lang ako ng makakain mo. Iwanan muna kita dyan. Sandali lang. So, bilang nanay, tumayo rin bilang tatay. Ayan, dahil Father's Day, singit natin yun. Tumayo din bilang tatay si Hagar sa panahon na dumadaan sa mabigat na pagsubok ang mag-ina. So, nagiging tatay, nagiging nanay. Ayan. So, kailangan gumawa ng isang magulang para i-provide ang pangangailangan para sa kanila. Kundi, mamamatay sila. So, syempre, pagod ka na, hinang-hina ka na, iniwan ni Hagar, no, sa ilalim ng puno, si Ishmael. So, dumistansya po siya ng halos, sabi ng mga Bible scholars, dumistansya siya ng halos 100 meters. 100 meters, kung isipin mo, mga kapatid, medyo malayo-layo pa yun. Malayo-layo na yun. So, lumakad siya na may layong 100 meters mula sa kanyang anak. So, pag malayo, ibig sabihin, bakit ka lalayo? Ano ang reason? Sabi po ng Bible, doon siya umupo, no, malayo sa anak niya, at doon pag upo niya, doon siya na umiiyak. So, sino pong umiiyak? Si Hagar. Doon siya umupo at umiyak, ang description ng Bible. At nagsabi sa kanyang sarili, hindi ko matiis na pagmasdan ang kamatayan ng anak ko. Di ba, parang dito sa puntong ito, di baling ako ang mamatay, wag lang ang anak ko. Naiintindihan niyo po yung ibig sabihin? So kung ikaw ay nandoon sa kalagayan ni Hagar at wala na, ubos na, halos mamamatay na, no? Mararamdaman mo mga kapatid, hindi matitiis ng isang nanay na at di niya kaya sa kanyang damdamin na pagmasdan ang kamatayan ng kanyang anak. Hindi niya kaya. So sa verse 16 makikita natin, talagang lumabas yung pagiging nanay. Pag-aalala ng isang nanay na kahit buhay niya sana, ay kaya niya ipagpalit, mabuhay lang ang kanyang anak. Di ba nakakatuwa? Pero sa puntong ito mga kapatid, nararamdaman natin, no, yung iyak at pagod, tapos hindi pinakita ni Hagar kay Ishmael ang kanyang kalagayan. Ganyan yung mga nanay, no? Tinatago yung nararamdaman. Yung mga tatay, tinatago nila yung mga painful moments sa buhay na masakit sa isang magulang na hindi maibigay yung pangangailangan sa kanyang anak. No, napakasakit sa magulang na makita na magutom ang kanyang mga anak. At alam natin, kung hindi man natin nadanasan yun, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pero pag may magulang ka, na nakikita mo yung anak mo na nagugutom, naku mga kapatid, di ka titigil. No? Di bali nang ikaw ay magutom at mamatay, wag lang ang iyong anak. So sa puntong ito mga kapatid, sabi nga ng Bible, kung titingnan natin, iyak siya eh.
Sabi nga ng ibang mga Bible scholars, no, sa ibang mga pag-aaral, si Hagar daw ay humiyaw sa iyak. Grabe, hiyaw sa iyak. So, kakahiyaw niya sa iyak sa sobrang tindi ng pain, sa sobrang tindi ng suffering, sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, mga kapatid, hihiyaw ka talaga sa hirap. Hindi lang hirap eh. Hihiyaw ka sa iyak, hihiyaw ka talaga sa sakit na iyong pinagdaraanan. Good morning. Ayan sa mga kapatid natin, sina Sis Beverly, si Brother Pipoy. Ayan, happy Father's Day at kay Lance sa inyong buong pamilya. Ganon din, binabati natin si Sister May Nali Candelaria Glorioso and family. Happy Father's Day po sa inyo pong kabiyak. Okay, tuloy po tayo. Sa nakita natin, iyak talaga. So ganun katindi yung suffering. Sabi po ng ibang mga salin, humihiyaw sa tindi ng pag-iyak si Hagar. So sa verse 17, mga kapatid, meron pong nakita tayong parang may mali. At parang mali, pero parang tama. Tingnan niyo po sabi sa verse 17. Ngayon, narinig ng Diyos ang iyak ng bata. So kahit pala humihiyaw-hiyaw doon si si Hagar, kakaiyak, sa hirap at pagod at sa dami ng pinagdadaanan, imbes na marinig yung iyak ni Hagar, ang narinig ng Diyos yung iyak ng bata. So sinabi po sa Bible, mga kapatid, walang sinabi sa Bible na ang bata ang umiyak, no? Walang sinabi po sa kwento sa Genesis 21 na umiiyak din si Ishmael. Pero possible, daman ng bata ang hirap ng kanyang nanay, no? Pero ang narinig ng Diyos ay yung iyak ng bata, no? Kaya nung narinig ng Diyos yung iyak ng bata, so meaning to say, hindi dinescribe, umiiyak na rin pala yung bata doon. So kaya sinabi ng anghel ng Diyos kay Hagar mula roon sa langit, no? Sabi ng Diyos, kinausap siya ng anghel ng Diyos mula sa langit, ano ang gumugulo sa iyo, Hagar? Yun ang tanong ng anghel. Huwag ka matakot, sabi ng Diyos. Huwag ka matakot, huwag ka mawala ng loob. Narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Ano mararamdaman mo? Ikaw yung umiiyak, umihiyaw sa iyak, tapos sabi, narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. So magugulat ka, umiiyak kaya yung anak ko? Naapektuhan kaya siya? So di ba parang iniisip natin, akala kasi natin di sila naapektuhan, pero naapektuhan sila sa mga pinagdadaanan natin. So yung iyak ng anak niya ang narinig ng Diyos, ayon sa verse 17. At nagsalita mula sa langit yung anghel ng Panginoon. So, dito po sa puntong ito, nakita natin, di ba, concerned din ng Diyos sa kanila. Nakita niyo po na kahit sila inilayo, inihiwalay ng Diyos, no, kay na Abraham at Sarah at maging kay Isaac, makikita natin, hindi lang concern ang Diyos kay Isaac, concern din ang Diyos kay Ishmael. No? Concern ang Diyos sa kanila. Amen. Kasi bakit, Pastor? Kasi hindi pwedeng masisira ang salita ng Diyos kay Abraham. Anong mararamdaman ni Abraham na ang covenant ng Diyos, ang pangako mo, Lord, ay pagpapalain mo rin siya. Naalala niyo po? Sa last week? Sabi sa mga nakalipas na verses sa Genesis 21, pagpapalain ko rin siya, huwag kang mag-alala, Abraham. Iingatan ko rin siya. Bibigyan ko rin siya ng maraming lahi. Pagpapalain ko yung kanyang buhay. Ay sabi ng Diyos, sa puntong ito mga kapatid, hindi po pwedeng sirain ng Diyos sa kanyang pangako. Pinangako niya yun kay Abraham eh. Huwag kang mag-alala kay Ishmael. Pagpapalain ko siya. May plano ang Diyos sa kanya. No? Na kahit at this point, na outsider na siya sa covenant. Hindi na siya bahagi ng covenant ng Panginoon. Pero sa puntong ito, mga kapatid, may pinangako ang Diyos. At kapag pinangako ng Diyos, mapa-outsider ka man o insider sa covenant, tuto pa rin ang Diyos dahil hindi sisira ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen.
So bakit kaya, ang tanong, bakit kaya pinarating pa ng Diyos sa punto ng buhay ni Hagar at ni Ishmael na halos mamatay na sila? Naisip niyo po ba? Bakit kaya dumaan pa sila sa puntong ito? Pastor, pagpapalain sila ng Diyos, pagpaingatan sila ng Diyos, pararamihin din ang lahi nila. Bakit dumating pa sa punto na halos mamatay na sila sa gutom bago po sila tulungan ng Diyos? Alam niyo po, maybe mga kapatid, maaari na kasi pag tayo po, natural kasi sa atin bilang tao, no, mga kapatid, na madalas tayong nakakalimot sa Diyos. Madalas tayong hindi kumikilala sa Kanya sa panahon na maginhawa ang buhay natin. Hindi natin nakikilala ang Diyos. Madalas mong malilimutan, hindi madalas, nakakalimutan talaga natin ang Diyos kapag maginhawa ang buhay mo. Naaalala mo lang ang Diyos, kinikilala mo lang ang Diyos sa panahon na nawawalan ka na. Sa panahon na walang-wala ka nang malalapitan, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kaginhawaan, nasaan ang Diyos? Sino ang Diyos sa panahon ng kasiyahan? Kapag maganda ang nangyayari, maalala mo bang mag-devotion? Naaalala mo bang manalangin? Naaalala mo bang magpasalamat? Naaalala mo bang lapitan siya kapag maginhawa ang buhay mo? Hindi. 'Di ba? Na dapat na mas lalo tayong magpasalamat at lumapit sa Kanya sa panahon ng kaginhawaan man o kahirapan man o kagipitan man, no? Sa panahon man ng kagipitan at kahirapan, dapat ang Diyos ang ating nalalapitan. Pero hindi natin naaalala ang Diyos kapag masaya tayo. So, sina Hagar at si Ishmael, maaaring hindi nga nila kinikilala ang Diyos. Kasi maayos naman ang buhay nila eh. At pakialam ba namin sa covenant na yan? Basta mahalaga, anak ni Abraham si Ishmael, suportahan ni Abraham si Ishmael, tapos na. No? So sa puntong ito, pinakilala ng Diyos kay Hagar kung sino siya. So again, kapag hirap na tayo, kapag wala na tayong matatakbuhan, sa panahon na hirap, sa panahon na wala na tayong mapupuntahan at matatakbuhan, alam niyo po, madalas ipinapakita ng Diyos na siya lang talaga ang ating kailangan. Amen. Sa panahon na ito, mga kapatid, na nahihirapan tayo, katulad ng nangyayari kay Hagar, kay Ishmael, no? Makikita natin, wala ka nang pwedeng lapitan kundi si Lord na lang. Wala ka nang pwedeng kailangan sa buhay mo kundi, Lord, ikaw na lang. Di ba yan na naririnig natin sa atin? Guilty tayo dyan. Bakit? Pag wala na, si Lord na ang naaalala. Kapag malala na, si Lord na ang nalalapitan. Pero nung masaya at nasa ginhawa ng buhay, ano mangyayari? Kinikilala ba natin ang Diyos sa panahon ng kalungkutan at kagipitan? No? Sa dulo po, mga kapatid, yung hirap ng buhay, wala ka nang matatagpuan, pinapakita po lang lamang ng Diyos na siya lang ang pwede nating lapitan. Siya lang ang kailangan natin. Amen. Alam niyo po, may sinabi po si Tim Keller, no? At nabasa ko po, you will only realize Christ, no? You will only realize Christ is all you need when Christ is all you have. Mauunawaan mo lang, maiintindihan mo lang si Kristo ang kailangan mo kapag si Kristo na lang ang kailangan mo. Pag siya na lang ang pwede mong lapitan. Na kapag walang-wala na lahat sa iyo, again you will only realize Christ is all you need when Christ is all you have. Marirealize mo na lang si Kristo ang kailangan mo kapag si Kristo na lang ang meron sa iyo. No? Sabi nga, kapag nawala na ang lahat sa iyo, doon mo lang maaalala ang Diyos. Doon mo lang siya makikilala. Doon mo lang siya malalapitan pag wala ka nang matatakbuhan. Kapag wala na ang lahat-lahat sa iyo. Eh sabi ng Diyos,
Sabi ng anghel ng Diyos, and I believe ito'y mensahe ng Diyos kay Hagar. Ano ba bumabagabag sa iyo, Hagar? Sa umagang ito, tinatanong ka ng Panginoon, ano ba bumabagabag sa iyo? Ano ba ang iniisip mo? Ano ba ang gumugulo sa iyo, Hagar? 'Di ba? Alam mo mga kapatid, yung simpleng tanong na yon, nag-i-impact sa puso natin mga kapatid. Kung tanungin ka ng Diyos, ano ba gumugulo sa iyo? Ano ba ang iniisip mo? Ano ba nagpapasakit ng ulo mo? Kaya sabi ng Panginoon, ngayon ka pa ba matatakot, anak? Huwag kang matakot. Wala namang anak na sinabi dyan eh. Pero ang sabi lang kay Hagar, huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, nakakilala kay Kristo, compare mo na ikaw ay may relasyon kay Kristo. Ano ba gumugulo sa iyo, anak? Di ba tayo, pag nakikita natin na apektuhan yung mga bata, nagre-rebelde yung mga anak, tinatanong natin sila, ano ba gumugulo sa iyo? So ikaw na nanay, iyak ng iyak dahil sa nangyayari sa pamilya mo, sa anak mo, tinanong ka ng Diyos, ano ba gumugulo sa iyo? Sa puntong ito mga kapatid, parang sinasabi ng Panginoon, ano ang kinatatakot mo? No, anong iniisip mo? Huwag kang matakot dahil narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Hindi ng iyak mo, kundi ng anak mo. So mga kapatid, yung salita po sa verse 17, ano yan eh, malalim at mabisa yan para tayo ay makarealize na sino ang Diyos sa buhay natin. Verse 18, sabi ng Panginoon ng anghel ng Diyos at sinasabi, naniniwala akong ito'y sinasabi ng Diyos kay Hagar, tumayo ka, Hagar. Ibangon mo ang bata. Pumunta ka, balikan mo si Ishmael. Tumayo ka, ibangon mo ang bata dahil gagawin kong malaking bansa ang kanyang lahi. Tayo ka, may gagawin ako sa kanya. Gagawin ko siyang malaking bansa. Gagawin ko siyang malaking lahi. Malaking bansa ang lahi ni Ishmael. So sa puntong ito, balikan mo yung anak mo, sabi ni Lord kay Hagar, mga kapatid. Bangon mo. Itayo mo, alalayan mong tumayo ang bata. Ikaw mismo bilang nanay, alalayan mo. Patayuin mo ang bata, no? Gagawin ko si Ishmael na isang dakilang bansa, no? At ang kanyang lahi. So meaning to say mga kapatid, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi po pwedeng masira ang pangako ng Diyos. So kaso, kung i-apply natin sa ating sariling buhay, kapag sa panahon ng matinding kahirapan, okay? Pakinggan niyo po kung mabuti. Kapag dumadaan po tayo sa panahon ng matinding kahirapan, alam niyo po nangyayari sa atin? Nabubulagan tayo sa biyaya ng Diyos. Feeling natin pinabayaan tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi ang nakikita lang natin ay yung hirap ng buhay, hindi po yung biyaya ng Diyos. Kaya kinabukasan mga kapatid, no? Kinabukasan. Kaya, ano ba? Meron ako word eh. Kaya binuksan ng Diyos, hindi kinabukasan. Kaya binuksan ng Diyos, antok ka pa, pastor? Hindi po. Kaya binuksan ng Diyos ang mata ni Hagar. O, tingnan niyo po, verse 19. Ipinakita ng Diyos sa kanya na merong isang balon. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Binuksan ng Diyos ang mata ni Hagar, ipinakita sa kanya na merong isang balon doon. May ipinakita ang Diyos sa kanya na isang balon. Pumunta siya roon at nilagyan ng tubig ang sisidlan niya. Pagkatapos pinainom niya ang kanyang anak. Tingnan niyo po, ngawa siya ng ngawa. Nakikita niya yung kalagayan nila. Nakikita niya na hindi niya raw kayang mamatay ang kanyang anak. Nang ganun-ganun na lang. So, totoo eh. Kapag tayo'y nasa panahon ng matinding kahirapan, nabubulagan tayong makita yung ginagawa ng Diyos. Pala nandun lang sa gilid niya, may balon naman pala. Ganyan po tayo. Tama? Kapag tayo dumadaan sa matinding kahirapan, nabubulagan tayo sa biyaya ng Diyos. Ang tingin natin, walang ginagawa ang Panginoon sa buhay natin.
Dahil sa hirap ng buhay, ang nakikita natin yung pinagdadaanan nating hirap, hindi yung ginagawa ng Panginoon. Sabi ng Lord, Hagar, ayan ang balon. Binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata. Ipinakita ng Diyos sa kanya, ito yung sagot ko sa iyo, nandito lang. Amen. So, isipin natin, kaya binuksan ng Diyos yung mata ni Hagar, ipinakita sa kanya na mayroon palang isang balon. No? Ang balon na yun ay well of water, meaning andoon yung bubuhay sa kanila. No? Malapit lang sa kanya, maaari nga katabi niya lang yun eh. Pero nagdadrama anthology ka. Siyempre, natural. Lahat tayo dumadaan dyan. Pastor, yabang mo naman. Hindi po. Lahat tayo dadaan dyan. Naiiyak tayo ng iyak, nagugulat tayo, ito lang pala ang susi. Si Lord lang. No? Sino ang living water? No? Si God. Siya ang bubuhay sa atin. Sabi nga ng Panginoon, naalala niyo yung Samaritana? Na sabi ng Panginoong Hesus, painumin mo ko. At hindi mo alam ang pinapainom mo dahil ito ang tubig na hindi ka na mauuhaw, no? Magbibigay sa ng buhay, no? Andun yung spring of living water. Grabe si Lord. Nasa tabi ko lang pala. Hanap ako ng hanap sa iba. Baka mamaya nasa tabi lang natin. Ayun. So sa verse 19, sumalok siya ng tubig. Nilagyan niya ng tubig yung sisidlan. At pagkatapos, pinainom niya ang kanyang anak. So ano makikita nating magandang lesson dito, mga kapatid? May promise ang Diyos. Amen? Tandaan niyo po, may pangako ang Diyos. Thank you, dear Holy Spirit. May pangako ang Diyos sa atin. Nahihirapan na tayo. Nabibigatan na tayo, pero ask the Lord, open your eyes to see the grace of God into your life. Tingnan mo yung ginagawa ng Diyos. Tingnan mo yung gagawin ng Diyos. Tandaan mo, may promise ang Diyos. At kapag may pangako, there is always a provision. May provision ang Diyos. Ipo-provide. From the word provision, may ipo-provide ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang yon. Hindi lang yon, mga kapatid. Tingnan nyo po. May tatlo kong katotohanan. Pag may pangako ang Diyos, may provision ang Diyos. At pag may provision ng Diyos, meaning to say, kasama mo ang presensya ng Diyos. Amen? Again, if you have His promise, you know that God will provide. Because God will provide, He promised that His presence will go with you till the end of age. Grabe si Lord. Grabe po kayo, Panginoon. May promise na, may provision pa, may presence pa. Amen. So, sa verse 20, let's go to verse 20 and 21. Sa last two verses. Sabi po ng verse 20 and 21, hindi pinabayaan ng Diyos si Ishmael. That is the presence of God. Hindi siya pinabayaan ng Diyos si Ishmael hanggang sa lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang namparan at naging isa siya sa mahusay na mamamana. Naging archer siya eh. Mahusay hindi lang basta mamamana, kundi mahusay na mamamana. Dumating ang panahon na pinag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Ehipsyo. Tingnan niyo po. So doon sa Paran, nanirahan sa disyerto. Doon nanirahan po si Ishmael, no? And doon siya lumaki. And then, nang lumaki na po siya, nanirahan siya sa wilderness, no po. Kita natin doon yung provision ng Lord kahit wala siya doon sa lugar. Pinrovide pa rin ng Panginoon yung kanyang pangangailangan.
Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sinubaybayan siya ng Diyos hanggang matupad ang pangako ng Diyos sa kanya. So again, promise of God, then nakita natin provision of God, and then the presence of God. So yan tatlong yan, tandaan niyo po yan. Promise of God, provision of God, and the presence of God. Kasama yan. So hindi lang siya ang kaibahan nga lang ni Ishmael kay Isaac. Si Ishmael hindi siya bahagi ng covenant, ng Abrahamic covenant. Hindi sa kanya dadaan yung magiging susunod na salinlahi. Hindi sa kanya dadaan yung Abrahamic covenant. So sa magkapatid, meron talagang dadaan sa Abrahamic covenant eh. No, kung saan siya ang talagang tatawagin doon. So pero ang maganda dito, lahat ng nakay-Kristo ay nandoon ang pangako ng Diyos kay Abraham, kabilang hanggang sa atin because of Jesus Christ. Pero hindi pinagpapahiwatig na porkit nararanasan, no? Na nararanasan ni Ishmael ang promise, provision, and presence, ibig sabihin, hindi po nagpapahiwatig na kinikilala niya ang biyayang iyon galing sa Diyos. Alam niyo po ba, wala pong sinabi na nagpasalamat si Hagar sa ginawa ng Diyos para kay Ishmael. Wala. Wala po. Hindi tinukoy o hindi man lang kinilala ni Hagar ang tulong at ginawa ng Panginoon sa kanya. Bakit? Kasi hindi niya kilala ang Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, isipin nyo bakit ko po nasabing hindi niya kilala ang Diyos. Tingnan nyo po mabuti mga kapatid ha. Hindi siya pinabayaan ng Diyos si Ishmael hanggang sa lumaki to. Doon siya tumira sa ilang namparan, naging isa siyang mahusay na mamamana. Pero sa dulo ng bahagi ng 21, dumating ang panahon na yung nanay niyang si Hagar, pinapag-asawa siya ng kanyang ina na isang Ehipsyo. Ibig sabihin mga kapatid, yung ikinuha siya ng nanay niya ng asawa mula sa Egypt ay isang senyales mga kapatid na talagang he doesn't belong to the people of God. Amen. Yung Kristiyano ka na, nasa Panginoon ka na, pero ang gagawin mo yung lihis sa sinasabi ng Diyos. So tandaan natin mga kapatid, kung ikaw man ay pinagpapala ng wala ka sa Panginoon, tinutupad lang ng Diyos. Siyempre, bine-bless ka din. Sabi mo, blessing din yan eh. Oo, di naman nagkukulang ang Diyos, di naman nagpapabaya ang Diyos, pero iba yung nasa covenant ka. Iba yung nasa Panginoon ka. So alam naman po natin mga kapatid, kapag ang isang tao, alam niyo po, sa panahon nila, negatibo po kasi ang connotation kapag Egypt ang pinag-uusapan at this point sa biblical story. Bakit? Kapag kumuha ka sa kanila po sa kanilang sa biblical history, ang point dito, ang connotation negatibo ang Egypt. Pag sinabing Egypt, negative. Why? Bakit mga kapatid? Kasi kapag nasa Egypt ka, hindi ka papalapit sa Diyos, kundi papalayo ka sa Diyos. Papalayo ka. So isipin mo mga kapatid, dalawang anak ni Abraham ang nakita natin sa kwentong ito. Dalawa pero magkaiba ng pamamaraan. Okay? Nakukuha niyo po? Sabi po sa Galatians chapter 4, nakita natin mga kapatid, si Hagar, no? Si Ishmael, no? Ang kanyang anak sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang panganganak. So ibig sabihin mga kapatid, ang pagkakaiba ni Ishmael at ni Isaac, si Ishmael dahil sa gawa ng tao. Pero si Isaac dahil sa ginawa ng Diyos. Ngunit ang anak niya sa kanyang asawa, ay sabi, ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Gawa ng Diyos. Okay? So, ano ang punto dito? Iba ang gawa ng tao, iba ang gawa ng Diyos. Amen. So, sino ka sa dalawa?
Ano ka sa dalawa? Yung ipinanganak dahil sa gawa ng tao o dahil sa ginawa ng Diyos? Ang tanong, hindi lang sino ka sa dalawa. Yung nagtitiwala ba sa gawa ng tao o nagtitiwala ka sa pangako ng Diyos na kay Kristo? Isipin mo, kaya kukuha ko ng asawa o mag-aasawa ka, yung mananampalataya. Bakit? Yung ilalapit ka kay Kristo. Pero kung mag-aasawa ka, nagawa lang ng tao, kasi may pera yon, gaganda buhay mo, yun na. Para ka nang kumuha ng Egypt, palalayo ka sa Panginoon. Amen. So sa puntong ito, ipinapalagay natin, no? Pinapalagay na rin natin. Iniisip natin, kapag sinunod mo yung sinasabi ng mundo, alipin ka ng mundo. Kapag sinusunod mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung pangako ng Diyos para sa iyo, that's freedom. Pinapalaya ka ng Diyos sa kautusan. No? Mga kapatid, naiintindihan niyo po ako? Minsan tayo, papaalipin pa rin tayo. Papakontrol tayo sa mundo. Bakit? Ba't sinabing pinapakontrol? Sa mundo, mga kapatid, kapag ikaw ay pinapadaman yan, kokontrolin ka niyan. Mamanipulahin niya ng buhay mo hanggang sa siya na ang nasusunod sa buhay mo at ikaw ay sunod-sunuran na lang. Ganyan po ang trabaho ng mundo. Ganyan ang gawa ng tao. Mahilig mag-oppress, mag-manipulate, control. Pero sa Diyos, mga kapatid, when you obey Jesus, God will give you freedom. He will deliver you from the bondage of the enemies. Why? Pinili mo ang Diyos, tiningnan mo ang Diyos, sinunod mo ang Diyos, ibig sabihin, pinapalaya ka ng Diyos sa kahirapan, sa sakit at karamdaman, sa hirap ng buhay. Di ba? Lahat ng kabaliktaran ng mundo, inayos ng Diyos. Isipin mo, mundo, lalo kang paghihirapin. Pero si God, pinalaya ka na sa kahirapan because of Jesus. So that's the power of the finished work of Jesus into your life. You have Jesus in your life. Meron kang Kristo sa buhay mo. Alam niyo po, pag may Kristo ka sa buhay mo, imbis na mamatay ka ng dare-daretso papuntang impyerno, hindi ka mamamatay papuntang impyerno. Bakit? May nagligtas sa iyo. Langit ang bibigay sa iyo. Si Jesus yan. Amen? So, tingnan niyo po. Sabi pa sa Galatians chapter 4, talon tayo ng 28 to 31. Mga kapatid, mga anak kayo ng Diyos ayon sa pangako niya. Tulad ni Isaac na ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Tuloy natin. Noong una, si Isaac ay pinanganak ayon sa Espiritu, ay inusig ni Ishmael ay pinanganak ayon sa karaniwang panganganak. Ganon din ang nangyayari ngayon, inuusig tayo ng mga taong nais magpaalipin sa kautusan. Ano po ba itong magpaalipin sa kautusan? Yun nga po, yung sinasabi ko sa inyo, na nabubuhay sila sa kautusan na ang fulfillment, di ba si Jesus ang fulfillment ng law? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka na nababatay sa ginagawa mo para ikaw ay maligtas. Ikaw ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa sarili mong gawa, kung hindi dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. So, ganun din na nangyari. Inuusig tayo ng mga taong nais magpaalipin sa kautusan, verse 30. Pero ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Ang sabi po, palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaring makibahagi sa pamamanahin ng anak ng babaeng hindi alipin. So, ang tanong mga kapatid, kung ikaw ay kabilang kay Kristo, makakaasa ka ba na anumang hirap na mararanasan mo, tagtuyot man, nasa disyerto ka man, God is not against you, but God is for you. Again, kung kabilang ka kay Kristo, kung ikaw ay isa sa mga kumilala sa Kanya, makakaasa ka ba? No? Makakaasa ka ba sa kahit anumang hirap na mararanasan mo, tagtuyot man, nasa disyerto ka man, alam mo that God is not against you, but God is for you. Say amen. No?
So, ibig sabihin, na kay Kristo ako, sigurado, garantisado, makakaasa ako. Na kahit ako'y nasa gitna ng tagtuyot, alam ko, kahit man ako'y nasa gitna ng mga pagsubok, I know that God is for me. And He is not against me because I have Jesus into my life. So kung yung promise niya, yung provision niya, yung presence niya, naranasan ni Hagar at ni Ishmael, how much more the God's people? Hindi nga sa Diyos yun eh. Si Hagar at si Ishmael. Pero binless ng Lord. Inalaw ng Diyos to bless Ishmael. Pero, kung yung promise, provision, presence, naranasan ng hindi naman mananampalataya ni Kristo, how much more yung anak ng Diyos? How much more kung ikaw ay anak? Hindi lang kayang ng Diyos yung promise, provision, and presence kay Ishmael, baka, grabe, sumasabog na matinding pangako. Siyempre, pag nangako ang Diyos, matinding provision. Pag nag-provide si Lord, nako, ang masarap doon, kasama mo ang Diyos sa lahat. Grabe. Tutuparin niya ang pangako niya sa iyo. Ibibigay niya ang lahat ng kailangan mo. Pastor, masyado ka naman. Baka mamaya matagurian ka ng prosperity gospel. No. Nakikita ko po at naniniwala ako na totoo sinasabi ng Lord. Natutuparin ng Diyos at hindi siya sisira sa kanyang mga pangako, lalo na sa mga anak niyang nagtitiwala sa kanya. Ibibigay po ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Kasi ang Diyos ang tutupad niyan. At ang gusto ko po doon yung word na sasamahan niya ako sa gitna ng mga pinagdadaanan kong pagsubok. Anak niya ako eh. Hindi hayaan ng Diyos na ipahiya niya ang kanyang anak, masisira ang kanyang mga salita. God's promise will lead us to God's provision. And God's provision will lead us to know that God is with us. His presence is with us. Ang kumpiyansa natin, no, hindi para magbigay sa atin ng dahilan para mag-give up. No. This confidence doesn't give us any right para tratuhin natin ang mga mananampalataya na nasa labas ng covenant, ng basta-basta lang. So the way we treat unbelievers should reflect God's character dito sa story. Nakita natin, mga kapatid, na ang Diyos pantay, pero iba kapag nandun ka sa kanyang covering. Sa panahon po ng paghihirap nila, nakita natin, kahit unbeliever, binless ng Panginoon. Sa panahon ng paghihirap nila, nakita natin, pagkakataon yun. Para hindi lang dalhan sila ng tinapay at inumin, kundi para sa pamagitan natin, maramdaman nila ng pagsama ng Diyos at para iparating sa kanila ang pangako ng Diyos at ang probisyon ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo. Tayo po yun eh. No? Sa kabila ng paghihirap, sayang opportunity sana kay Hagar at kay Ishmael. Binless naman sila eh. Sabi nga, sinamahan pa nga sila ng Panginoon eh. Pero sa puntong ito, hindi pa rin sila nakakilala sa Panginoon. Sayang. So, paano mga kapatid, kung yung mga tao sa ating paligid dumadaan sa paghihirap? Alam niyo po, pag dumadaan sila sa paghihirap, pagkakataon yon para hindi lang natin sila dala ng pagkain, ng tinapay, na kanilang pangangailangan, kundi sa pamagitan natin, maramdaman nila na nandoon ang Diyos para sa kanila. Na tayo po ay kabilang, na pwede tayong maging kabahagi para maiparamdam sa kanila, maiparating sa kanila ang pagmamahal ng Diyos para sa kanila. So paano naman? Pero paano kung sila na mismo may atraso sa iyo? Paano kung yung mga tao sa paligid mo may atraso sa iyo? May utang sa iyo, nanloko sa iyo, nagsalita ng masama laban sa iyo? Imposible, di ba?
Pero sa iyo, oo. Pero sa Diyos na nasa iyo, hindi. Pastor, imposible yan. May atraso na sa akin, lalapitan ko pa, po-provide ko pa, tutulong pa ako. Imposible yan. Sa iyo, imposible. Pero sa Diyos ay hindi. Nawa po ang umagang ito ay nagdulot sa atin ng paalala ng Panginoon. No? Sabi sa 31, kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng babaeng alipin. Hindi tayo anak ng babaeng katulad ni Hagar. Kundi, kaya mga kapatid, hindi tayo anak ng babaeng alipin, kundi anak ng babaeng hindi alipin. Sino yon? Si Sarah. Anak tayo ng babaeng pinalaya ng Diyos. No, mga kapatid. So sa puntong ito, napakaganda ng paalala ng Panginoon sa atin. Anak ka ng Diyos eh. Hindi ka lang anak ng demonyo eh. Anak ka ng Diyos. Pero yung mga hindi mananampalataya, mga kapatid, dapat nilang makita what more, no? Yung opportunity na pwede nating ipagkaloob sa kanila. Na maramdaman nilang may Diyos. Maramdaman nila sa panahon ng kanilang paghihirap, nandun tayo, maiparamdam natin yung goodness ni God. No? Pero mga kapatid, naniniwala tayo sa kayang gawin ng Panginoon para sa atin. So nakita natin yung picture ng nasa Panginoon at wala sa Panginoon, na nasa covenant ng wala sa covenant. So iba talaga yung provision ng Panginoon sa mga part ng God's covenant. Amen? So, ikaw ang mamimili, sino ka sa dalawa? Gawa ng tao o gawa ng Diyos? Pastor, sinamahan naman ako sa gawa ng tao eh. Pero sinayang mo yung opportunity. Why? Ang Diyos nagpo-provide pa rin. Ang Diyos na tumutupad ng kanyang pangako. Ang Diyos sinamahan pa rin si Ishmael. Pero sa puntong ito, pinili pa rin ni Hagar ang makamundong bagay malayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panalangin po natin ang isa't isa. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. Dahil sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga pag-aalala, pagdududa, ipinakita mo po sa amin, Panginoon, that your promise, your provision, and your presence is always with us. Tulungan mo kami, Lord, sa kabigitnan ng mga kahirapan, makita namin yung biyaya mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa kabila ng mga paghihirap, hindi lang makita yung mga bagay na kakulangan, kundi makita namin kung ano yung kaya mong gawin sa aming buhay. Madalas, Panginoon, bulag kami sa katotohanan na meron kang ginagawa na at kumikilos ka na. Pero Lord, nandito kami, umiiyak, nagmamaktol, nagrereklamo dahil Lord, iniisip namin pinabayaan mo kami. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga kakulangan. Patawarin niyo kami sa aming kalapastanganan, sa aming pagrereklamo, sa aming mga kawalan ng paniniwala at pananampalataya. Patawarin mo kami, O Diyos, dahil alam namin, Panginoon, na kami mali. Dahil kami na nasa iyon, nakakilala kay Kristo, pinatunayan mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming Diyos na tutupad sa pangako mo, magpo-provide at sasamahan kami sa lahat ng panahon. Lord, ginawa mo sa isang hindi mananampalataya. What more ang kaya mong gawin para sa amin? Thank you, Lord. Dahil binuksan mo, O Diyos, ang aming mga mata katulad ni Hagar. Ipinakita sa amin na meron palang isang balon na sagot at susi sa aming mga panalangin. Pero madalas bulag kami, di namin makita ang ginagawa mong pagtugon sa aming buhay. Kaya maraming salamat sa umagang ito, sa araw na ito, sa pagtuturo mo sa amin, our dear Holy Spirit, sa pagpaparealize sa amin ang halaga ng pangako, probisyon, at presensya mo. Salamat, Lord, dahil pinakita mo sa amin ang kaibahan ng gawa ng tao at gawa ng Diyos. Kaya, Lord, help us to apply this message deeply in our hearts para magawa po namin ito by action, mai-apply namin sa aming mga kapwa, sa aming mga kapatid,
na ang Diyos ay hindi kailanman sisira sa kanyang mga pangako. Lord, help us na mga blessing na pwedeng dumating sa amin kahit wala pang pagkakilala kami o may pagkakilala man, mag-lead sa amin pabalik sa iyo, hindi palayo sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat dahil sa panahon ng pagsubok, bagamat kami nakalimot sa iyo, bagamat hindi namin nakikilala ka sa panahon ng kaginhawaan. Salamat Lord sa panahon ng hirap, sa panahon na wala na kaming matatagpuan, ipinapakita mo o Diyos na ikaw lang talaga ang aming tunay na kailangan. Nawa Panginoon, ma-realize namin na si Kristo lang ang aming kailangan. Pero minsan Lord, kailangan naming maranasan at maintindihan, ma-realize sa panahon na si Kristo na lang ang aming kailangan. Kapag dumating na kami sa panahong si Kristo lang ang tangi naming, ang meron kami at tangi naming matatakbuhan. Kaya Lord, we thank you for this wonderful message, Lord God, for helping us, O God, to realize your goodness, to realize your faithfulness, even hindi pa bahagi ng Abrahamic covenant. We thank you, Lord, sa haba man ng paglalakbay, pinakita mo sa kanila na hindi mo sila pinabayaan, hindi mo sila iniwanan. Ganun din lalo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. We bring back all the glory, honor, and praise to you, Jesus. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you, mga kapatid. I want to encourage you na talagang kapit tayo sa Panginoon. Hindi po natutulog ang Diyos. At baka sa panahon ng ating iniiyak, sa panahon ng ating mga kakulangan, sa panahon ng ating mga pinagdadaanan, makikita po natin, andito lang pala yung balon ng Diyos. At nasa tabi mo lang pala ang tugon ng Panginoon para sa buhay mo. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, buksan mo ang aking mga mata, katulad ni Hagar, na makita na sa gitna ng mga pagsubok, merong Diyos na nangako, nagpo-provide, at ang kanyang presensya ay laging kasama natin. Maraming salamat po, at nawa po, ang bawat isa sa atin ay yung mga tumanggap ng Word of God, ngayon pong umagang ito, matuto po tayo, no? Hindi lang ang Diyos ang tumutupad sa kanyang pangako. Tuparin din natin yung ating in return and in response. No, tayo naman na magbalik sa Kanya ng ating commitment, ng ating pasasalamat dahil sa ginawa niya sa buhay natin. Okay? If you want to become a blessing, dito naman, pagkatapos kang binless ni Lord, so in return, you will bless other people, you will bless the church, you will become faithful, no? Sabi ng Lord, yung generosity overflow ay mararanasan ng mga taong tapat, nagbibigay ng may kagalakan. If you want to give your tithes and your offering, you can give it online sa ating church para sa pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon. To God be all the glory. God bless you. At maraming salamat. Mabuhay po ang ating Panginoong Jesucristo. To God be all the glory. Magandang umaga. Happy weekend everyone. Happy Father's Day sa lahat ng tatay nating patuloy na lumalaban at provide sa kanilang pamilya. To God be all the glory. Maraming salamat po. God bless you. Sa mga kapatid natin na nanood sa live broadcast na ito, maraming salamat po. God bless everyone. Love you. And we are praying for you.